Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga DSCC family. Kumusta na po kayo? Kumusta na po yung buhay po natin? Nakakalungkot po na sabihin, nakakalungkot malaman na tayo pa rin ay hindi pa rin pinapayagan na magkaroon ng personal na pagtitipon. Hindi pa rin lubos na maranasan po natin yung kasiyahan dahil sa kalagayan ng ating pong kinalalagyan, no? Yung pandemic. At the same time, kahit na payagan pa rin na magkaroon ng gawain sa simbahan, ay nakikita ko na hindi pa rin tayo lubos na magkakasama-sama. Kasi iilan lamang yung makakalabas, yung may mga quarantine pass lang. Sa kabila ng bagay na ito, ay naniniwala ako na ang mga tunay na mananampalataya may isang kalungkutan, no? Isang kahinaan na hindi makagalo kasama ng kapwa mananampalataya. Pinagdudulot ng panghihina, pinagdudulot ng kalungkutan. Naniniwala ako na hindi lamang ang mga bagay nito nagbibigay sa atin ng pag-aalala, kundi sa mga bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. Na dumarating sa punto na nagtatanong na tayo, no? Dumadating sa punto na nawawala na tayo ng pag-asa at dumadating sa punto na nawawala na yung kapayapaan sa buhay po natin. Kaya sa umagang ito ay i-remind tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang maging kalakasan natin, upang patuloy nga na magkaroon tayo ng kalakasan at kagalakan habang naghihintay ng kanyang kasagutan. Mali po bang buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Juan, kabanatang 14, mga talatang 27. Ang sabi ng Panginoon sa Juan 14, talatang 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sa aklat ng Galatia, kabanatang 5, talatang 22 hanggang 23, sinabi rin dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Isa pang talata sa Biblia, sa Isaiah chapter 26 verse 3, Isaiah kabanatang 26, talatang 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na panindigan sa iyo'y nagtitiwala. Manalangin po tayo. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, at salamat sa iyong mga salita sa umagang ito. Salamat po muli na kami ay pong aalibin ng iyong mga salita, sa iyong mga mensahe na iyong babahagi sa amin. Salamat Lord sa kabila po ng aming pong pinagdadaanan, iba-iba, napakadami, Panginoon. Ang iyong mga salita lamang ang siyang magbibigay ng katatagan sa amin upang kami makapagpatuloy. At ilang Diyos, dalangin ko na bigyan mo ng karunungan ng bawat isa. Bigyan mo, Panginoon, ng isang puso na handang tumanggap ng iyong mga salita, mga tenga at mga mata, Panginoon, handang makinig at makita ang iyong pong ninanais
sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa, yakapin mo ang bawat isa, Panginoon. Maramdaman nila ang iyong presensya upang patuloy nga na anumang balakid, Panginoon, ay hindi magtatagumpay sa aming pong pakikinig na ito at pagbubuli-buli ng iyong mga salita. Ikaw lamang ang mapapurihan, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw lamang ang mapasalamatan sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nanonood sa umagang ito, ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan, no? Paano natin makukuha, paano natin matatagpuan ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Ang sabi ng mensahe ng Panginoong Diyos na binasa din po natin sa Isaiah chapter 26 verse 4. Ang sabi ang magmahal sa utos may mapayapay ang buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Isaiah 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na panindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Nawa ang kapayapaan sa umagang ito na nanggagaling sa iyo ay makita at maisapamuhay ng bawat nakikinig, ng iyong mga anak, ng mga sumasampalataya sa iyo, mga kapatid. Ang susi, mga kapatid, ng pananampalataya, ang kapayapaan na nagtatagal na ibinibigay sa atin ng Diyos ay nagmumula sa presensya ng Panginoong Diyos. Hindi tayo kailanman magkakaroon ng kapayapaan kung wala yung presensya ng Panginoong Diyos. So ano itong kapayapaan na nais ibigay sa atin ng Diyos? Ano itong kapayapaan na gustong matutunan natin, gustong ituro sa atin ng Diyos? So umagang ito sa ating pong kalagayan, no? So napakahirap, no? Naniniwala ko na napakahirap na matamo natin o magkaroon tayo ng kapayapaan sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. So ano ang kapayapaan para sa atin? Ano ang kapayapaan para sa inyo? Ano ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Diyos? No, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, ito'y kapayapaan na hindi po mababaw. Ito'y nagmumula sa kailaliman ng ating isipan at ating puso na nanggagaling sa Diyos. Ang kapayapaan ito ay hindi ito nakukuha sa bagay, mga material na bagay, sa mga pagkain, sa cellphone, sa TV, sa tao, no? Sapagkat ang kapayapaan na nagmumula sa makamundong ito ay nagtatapos kaagad. Ang kapayapaan na ino-offer sa atin ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ay kapayapaan na magtatagal, no? Magtatagal. Sapagkat ang kapayapaan ito ay hindi nakabase doon sa mga material na bagay. Kung bakit itinuturo ng Panginoon sa atin ito? Kasi mga kapatid, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magtatapos, magwawakas, na mauubos. Pero ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos ay may kakontentuhan. Ito'y nanggagaling na kahit na tayo'y nasa kabila ng mga pagsubok, na kahit tayo nasa kabila ng mga problema, andoon yung kapayapaan, andoon yung joy. No? Ang sabi nga ng isang manunulat, no? Yung joy ay nanggagaling sa kapayapaan na ibinibigay ng Diyos na kahit nasa kalungkutan ng buhay. Yung joy, no? Andoon yung joy. Kasi yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, yung meron ka. Hindi yung kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan ito. At yun yung pinaalala sa atin ng Panginoon kanina, yung mensahe niya. Na kahit na dumadaan tayo sa pandemic na ito, sa COVID-19, na para bang yung katotohanan, mga kapatid, na yung katotohanan na masakit man marinig, masakit man sabihin, na sa loob ng magtatatlong buwan na wala pa rin gamot na nakikita. Wala pa rin gamot na naiimbento. So nagkakaroon na tayo ng takot, no? Yung mga mananampalataya at mananampalataya na yung kapayapaan ay nawawala na. So, bakit? Dahil nawawala yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Diyos.
So muli mga kapatid, itinuturo sa atin ng Panginoong Diyos, ang tunay na kapayapaan mga kapatid ay makakaranas ka ng joy sa kabila ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. So yung mensahe ng Panginoong Diyos sa umagang ito ay isang maiksing mensahe na kung saan ay makakapulutan natin ng aral at nagbibigay sa atin ng kalakasan at katatagan sa ating kalagayan, sa ating sitwasyon, sa pandemic na ito. Kumbaga sa sundalo, mga kapatid, ibibigay ng Panginoong Diyos kung paano natin makukuha itong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Katulad na sinabi ko, parang isang sundalo na baril, uniforme, at kung sandata, yung kailangan niyang magkaroon para humarap sa battle, sa labanan. Ganon din tayo. Para hindi mawala itong kapayapaan na nagmumula sa Diyos, may tatlong bagay na ipapaalala sa atin ng Diyos na dapat hindi mawala sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Pinuulit ko po, dapat hindi ito mawala. No? Na kahit tumagal man itong pandemic na ito, na kahit wala mang solusyon na ito, kung titingnan natin yung balita na nakakatakot, nakakapag-alala, nakakawala ng kapayapaan, di ba? Hindi pa tapos yung COVID-19, ay meron na namang virus na kumakalat sa mundo, no? Kung ilang bansa na yung nagkaroon na nito, no? At kung may epekto na, no? Kumbaga, umaatake ng panibagong virus. So kaya nga tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos sa umagang ito mga kapatid, no? Upang patuloy nga na magkaroon tayo ng kapayapaan na kahit na anumang dumating na problema sa ating buhay. Ano ba yung tatlong bagay na ito na hindi dapat mawala sa buhay natin bilang isang mananampalataya? Okay, number 1, ang sabi ng Panginoon sa atin, no? Lagi nating tatandaan, lagi nating iisipin, ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung pinahaharap mo ngayon, ano man yung problema na daladala mo ngayon, lagi mong tatandaan para magkaroon ka ng joy. So sa kabila ng lahat ng ito, no? Sa kabila ng lahat ng ito, number 1 is focus on God. Mag-focus ka sa Panginoong Diyos. Kasi minsan nawawala na yung focus sa atin sa Panginoong Diyos. No? Nawawala, nalilihis yung focus natin. Bakit nalilihis? Kasi tinitignan natin yung mga bagay na nakikita natin. Yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Na nawawala na yung tinuro sa atin ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang pag-focus natin sa Panginoong Diyos, ito ay isang perfectong kapayapaan na kung saan kapag yung mind natin ay nakafocus sa Panginoong Diyos, mga kapatid, magkakaroon tayo ng joy, yung tinuturo ko sa inyo mga kapatid. Kapag nakafocus tayo sa Panginoon, yung joy na nagmumula sa Diyos, makakamtan natin. Kaya nga mga kapatid, disiplinahin natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Disiplinahin mo ang iyong sarili na pagbulay-bulayan mo yung presensya ng Panginoong Diyos at ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Ano yung sabi ko mga kapatid? Disiplinahin po natin yung sarili natin. Na lagi natin pagbubulay-bulayan, isipin palagi mga kapatid. No, yung presensya ng Panginoon, lagi nating maramdaman yung presensya ng Panginoong Diyos. No? Lagi natin titignan yung pagkilos ng Panginoong Diyos. Yun yung kapayapaan na tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi kapag nag-concentrate tayo, kapag pinocus natin yung ating mga isipan, yung ating mga puso sa mga problema, anong mangyayari sa atin? Nagkakaroon ng kaguluhan. Nawawala yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos sa umagang ito, focus on God. Mag-focus ka sa Panginoon. Huwag kang mag-focus sa problema. Kapag sa problema ka nag-focus, mga kapatid, kaguluhan yung mangyayari sa buhay mo. Katatakutan, pag-aalala, no? Yung word mo, hindi mawawala. Yun yung nilalagay ng kaaway, mga kapatid. Na kapag hindi tayo nakapag-focus sa Panginoon, hindi nakafix yung eyes natin sa Panginoong Diyos, yung nakikita natin, yung pagkilos ng kaaway, yung parang sinasabi ng kaaway, tignan mo na, kung mayroong Diyos ka, bakit nangyayari itong pandemic nito? Kung mayroong Diyos,
Bakit hanggang ngayon 2 buwan, 3 buwan na wala pa rin na-inventong gamot? Mag-focus ka, no? Yun sa presensya ng Panginoong Diyos. Mag-focus ka sa pagkilos ng Panginoong Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita mo. Ang pangalawa, no? Trust Him. Kung ang sabi ng Panginoong Diyos, number 1 is focus on God. Number 2, trust on Him. Magtiwala ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi mo kailangan mag-worry patungkol sa pagkilos ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi mo kailangan mag-worry. No, hindi mo kailangan isipin na late si Lord sa pagkilos. Lord, bakit 2 buwan na, 3 buwan na, wala pa rin? No, hindi ka pwedeng mag-alala. Hindi ka dapat mag-alala na late si Lord sa pagkilos niya. Lord, ang dami nang namatay. Lord, ang dami nang nagkakasakit. Lord, ang dami nang walang trabaho. Lord, ang dami nang nagsara ng kumpanya. Huwag mong tignan. Magtiwala ka sa Panginoong Diyos. Huwag mong isipin na huli na yung pagkilos ng Panginoong Diyos. No? Kapagkat hindi totoo. Ang pagkilos ng Diyos ay laging nasa timing. Laging nasa oras. Nililigaw lang ng kaaway yung pagtitiwala mo sa Kanya. No? Magtiwala ka sa Panginoon. Ano man yung nakikita mo, gaano man katagal, no? Hindi totoo na na-late ang Panginoong Diyos. Hindi totoo na na-delay yung pagkilos ng Panginoong Diyos. Ang totoo ay may magandang plano ang Diyos. Pangalawa, mga kapatid, huwag mong isipin na hindi sapat yung pagtugon ng Diyos sa pangangailangan mo. Hindi po totoo yun. Sapat ang biyaya na laging ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Kaya nga, sabi ko nga kanina, di ba, yung kapayapaan, mga kapatid, kapag nagkaroon ka ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos, mga kapatid, ay hindi mo maiisip na nagkukulang ang Panginoong Diyos. Kapagkat kailanman hindi nagkulang ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kailanman ay hindi nagkulang ang Panginoong Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, yung timing and purpose ng Panginoong Diyos ay perfecto. Kaya nga binahayaan ng Panginoong Diyos itong mga pinagdadaanan natin upang ma-reveal pa, no? Ma-reveal pa kung sino talaga ang Panginoon, para makilala mo pa kung sino talaga ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Amen? So, mga kapatid, maniwala ka. Magtiwala ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid. No? Kapag ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salitang binitawan, mga kapatid, ino-honor niya yon. Hindi niya nakakalimutan yon. Ang kailangan mo lang manatili ka sa kinalalagyan mo, mag-focus ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, mga kapatid, sapagkat alam ng Diyos yung Kanyang ginagawa. Pangatlo, at panghuli, mga kapatid, ito yung pinakamahalaga na dapat mayroon tayong bilang isang mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Ito yung pinakamahalaga na dapat huwag nating iwala, mga kapatid. Dapat magsimula na tayo kung hindi pa tayo nagsisimula, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa awit 119 verse 165, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Mga kapatid, pangatlo, meditate on His Word. Lagi mong basahin ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Alam mo, sa panahon po natin ngayon, sasabihin ko po sa inyo, sa panahon po ng pandemic, sa panahon na hindi natin alam kung may katapusan pa, kung may hangganan pa itong virus na ito, sa panahon na napakadami mong problema, hindi ko man maisa-isa yan, hindi ko man nakikita, pero alam ng Diyos yan. Sa panahon na parang wala ka ng matakbuhan, sa panahon na nagkukulang ka ng kapayapaan, ito dapat yung mayroon magkaroon ka. Sa panahon po ngayon, dapat magkaroon ka ng sarili mong Biblia. Sa panahon ngayon, dapat hindi nawawala yung salita ng Diyos sa iyo. Bakit, mga kapatid? Sapagkat walang ibang makapagbibigay ng kapayapaan sa iyo,
kundi yung mga salita o mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Kapag binasa po natin, mga kapatid, itong salita ng Diyos at minahal po natin ito, mga kapatid, ito yung magbibigay ng katatagan sa ating buhay. So, ulitin ko po, mga kapatid, no? Sa panahon po na walang kasiguruhan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng ika'y nanghihina, walang mahalagang bagay na makapagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Ang salita ng Diyos lamang. Tandaan mo, kapatid, kapag binasa mo ito, minahal mo ito, at naniwala ka dito, parang anchor o parang angkla ng barko na nakalagay sa ilalim ng tubig, na kahit na anong bagyo, lakas ng hangin, lakas ng alon ang dumating, mayroon kang kapayapaan na mananatili sa presensya ng Panginoong Diyos. Ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay maranasan po ng bawat isa sa atin. Mag-focus ka sa Panginoon, kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon at pagbulay-bulayan mo ang kanyang mga salita para sa iyo. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong katapatan, Lord. Lord, salamat po. Sapagkat naniniwala po kami, Lord, na nung kami tumanggap sa Panginoong Jesucristo, at kami ay binigyan mo ng banal na Espiritu, ay mayroong bunga ng kapayapaan. Kaya Lord, dalangin po namin ang kapayapaan ito sa kabila po ng aming pong kalagayan sa pandemic na ito, Lord, ay may sa pamuhay po namin, Panginoon. May sa pamuhay po namin upang sa ganon ay manatili po kami, Panginoon. Manatili yung aming pananampalataya. Manatili na mayroon kaming kagalakan sa kabila ng mga problema na aming pinagdadaanan. Lord, salamat po muli sa iyong mga salita at sa iyong mga mensahe. Pinagpapasalamat po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at minsan pa sama-sama tayo umawi at magpuri para sa ating Diyos na buhay. Standing here in your presence, in a grace that's so relentless, I am one by perfect love. Wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours, and all fear breathe you in, I lean into your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my hand to see your glory, Lord of all. So here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake,
drawing closer by grace, and oh, my heart is yours. And oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, oh, your love. Oh, your love, oh, Jesus. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only cry to know you all my life. Sing wide awake. I'm wide awake, drawing close there by grace, and all my heart is yours, oh Lord. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, 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 your love. Lahat po ng papuri ay balik natin sa pinakamataas na pangalan nating Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po sa buong linggo, sa iyong pag-iingat. Salamat po sa mga biyaya na amin pong natanggap na mula sa iyo, Lord. Nagpapasalamat po namin ng lahat ng ito, Lord. And thank you for contentment, Lord, na nagkakaroon kami ng kasiyahan sa kabila ng kakulangan. Naniniwala po kami, Lord, na hindi ito kakulangan, hindi ito kalagkulang, kundi ito'y sapat, Panginoon, para sa amin. Ito'y sobra-sobra sa amin, Panginoon. Lord, patuloy nga na ingatan mong bawat isa sa amin. Lord, ang kapayapaan na nagmumula nga sa iyo, ang isa po naming makita, hindi yung kapayapaan na binibigay ng sanlibutan ito, Lord, na hindi pansamantalang kapayapaan, Panginoon, kundi habang buhay na kapayapaan, Lord, yung aming piliin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na bawat isa sa amin ay magtiwala sa iyo, mag-focus sa iyo, Lord. At patuloy na yung mga salita ay paniwalaan po namin. Mahalin po namin, Panginoon. Kapag ito lamang, Panginoon, yung kailangan po namin, Lord, sa panahon po namin ngayon, Lord. Walang iba, Panginoon, habang pagbibigay sa amin ng kapayapaan sa mga oras na ito, kundi yung mga pangako lamang, Panginoon. Yung mga salita mo, Panginoon, na magbibigay ng encouragement, Lord, inspirasyon, Panginoon, upang kami magpagpatuloy sa kabila man ng itong pinagdadaanan namin. Muli, Ama, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang bawat isa sa amin, ang lahat ng tao sa mundong ito, Panginoon. Natunay nga na masumpungan ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hindi ang kapayapaan na binibigay ng mundong ito, Lord. Yung peace, Lord, na nanggagaling sa iyo, Lord, sa lahat ng tao, Panginoon. Sa lahat ng tao, Panginoon, ay may mag-focus sa iyong kapayapaan, Lord, hindi sa mga bagay sa mundo nito, Lord. Thank you, Lord. At yung comfort muli, lahat po ng nabibigati, lahat po ng may mga karamdaman, lahat po na nagkukulang ng mga pagkain, Lord, sa lahat po ng mga problema na pinahaharap ng sanlibutan ito, Panginoon, lahat ng mga tao, Lord, ay pinagkakatiwala ko na po sa iyo. Maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon, at maranasan po namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Muli, ang kapayapaan ng kagalakan, ang mga pagpapala nagmumula sa iyo ay gawad mo sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen. Amen.